So mga bagay na kapag ka sinimulan mong gawin ay magsisimula na ring maghabol sa iyo ang isang lalaki. O mga kamamay, ito na yung nire-request ninyong topic and video na aking ginawa para sa inyo. Kung gusto nyo na sila naman ang maghabol sa inyo, kung gusto ninyo na sila naman ang magbigay ng atensyon para sa inyo, well, sundan mo lang mga kamamay itong mga tips, mga bagay na aking i-share ngayon sa ating video. So mga kamamay, kung gusto nyo yung ganyang klase ng love advice, huwag nyo sanang kalimutan na pindutin yung subscribe button, notification bell, and syempre i-like nyo na rin po ang video ito para marami pa tayong matulungan na subscribers and mga kamamay na namumroblema pagdating sa kanilang buhay, pag-ibig. So kung napindot nyo na po yung mga buttons na yan, maraming salamat mga kamamay at simulan na po natin ang topic natin ngayong gabing ito. So ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin o kapag ka sinimulan mong gawin ay magsisimula na rin maghabol sa iyo ang isang lalaki. So number 1, iwasan mo ang pagiging needy at pagiging makulit. Oo mga kamamay, sa pag-ibig, sa pagmamahal, kailangan tama lamang yung atensyon, yung oras, okay, na ibinibigay ninyo sa isang lalaki. Okay? Kung sa tingin ninyo, nakapag-usap na kayo. Kung sa tingin ninyo, nasabi nyo na yung mga bagay na kailangan nyo sabihin sa kanya. Okay, ang mahalaga lang naman sa isang relasyon, sa isang araw nakakapag-usap kayo. Okay, sa isang araw kailangan makita nyo siya, makausap nyo siya, okay na po yun. Pero kung gusto nyo pa ng mas mahabang oras, panahon, na makasama, na makausap siya, especially na tawagan siya, ekes na po yun mga kamamay. Yun po ang tinatawag na pagiging needy na sa kanila. Lagi nyo silang hinahanap, lagi nyo silang gustong kausap, ayaw nyo silang nawawalay sa inyong paningin. Well mga kamamay, hindi mag-grow ang inyong relationship kung palaging pagiging needy ang paiiralin ninyo sa inyong sarili. Tandaan, kapag ka maraming oras ang ibinigay ninyo sa isang lalaki, sigurado ako na ang isang lalaki ay mauumay, magsasawa, at baka maghanap yan ng iba. Nawawala yung excitement, nawawala yung gigil, nawawala yung pagkamis. Dahil po yan sa pagiging needy ninyo. Kaya mga kamamay, kung sa tingin ninyo, nasabi nyo na yung mga dapat nyong sabihin sa araw na to, tama na yun mga kamamay. Hayaan nyo na sila naman ang maghabol sa inyo, hayaan nyo sila naman ang makamiss sa inyo, at please, wag na wag nyo silang kokontakin or kukulitin kung alam nyo na wala namang kasaysayan yung inyong sasabihin. Hayaan mo na siya yung maghanap ng oras sa iyo, hayaan mo na siya yung maghabol ng oras sa iyo. At sigurado ako, kapag hindi ka naging needy mga kamamay at tamang oras lamang ang ibinigay mo sa isang lalaki, sure ako, nahahabulin ka niyan. Sure ako na mamimiss ka niyan and sure ako na magiging mahalaga ka sa isang lalaki. Kaya yung mga bagay na kapag ka ginawa mo ngayon, sigurado ako maghahabol sa iyo ang isang lalaki. So number 2, turuan ng leksyon ang lalaki kung sinaktan ka. Oo mga kamamay, isa rin po itong factor o isa rin po itong tips na bagay mo na kailangan mong gawin para maghabol sa iyo ang isang lalaki. Kailangan mo siyang turuan ng leksyon kung sakaling sinaktan ka niya. Huwag po palaging magiging okay lang kayo. Huwag pong sasabihin niyo sa lalaki na okay lang, hindi naman ako nasaktan. Pero kitang-kita naman na durog kayo. Kapag po hindi niyo tinuruan ng leksyon ng isang lalaki, lagi po silang mawiwili o lagi kanyang sasaktan kasi iisipin ng mga yan, okay lang pala kay babe na ganito yung gawin ko. Okay lang pala sa kanya na mambabae ako. Mga kamamay, kapag alam yung sinaktan kayo, turuan nyo ng leksyon. Kamamay, paano bang leksyon? Paano bang leksyon ang aking gagawin para maturuan ng tamang paghahabol ng isang lalaki sa akin? So kung alam nyo na sinaktan kayo, nagloko siya, pakita nyo yung pagiging cold ninyo. Iwasan nyo siya, maging malamig kayo, yung reply ninyo, konti-konti lang, iparamdam nyo sa kanya na hindi okay sa inyo yung kanyang ginawa. Huwag masyadong martir, huwag masyadong tanggap lang ng tanggap ng mga masasakit na ginawa sa inyo. Kasi kapag nasanay ang isang lalaki sa kanyang ginagawang hindi tama sa inyong relasyon, sigurado ako, aabusuhin ka. Sigurado ako yung pagiging mabait mo, mauuwi sa hindi magandang bagay. Kaya kung ako sa inyo, oras na sinaktan kayo ng isang lalaki, turuan nyo po ng leksyon. Alright? So next,
Tanggalin mo ang pagiging martir sa sarili mo. Oo mga kamamay, ito nga yung sinasabi ko sa inyo. Kung gusto nyo na habulin kayo ng isang lalaki, huwag po kayong maging martir. Ano ba pag sinabing martir? Ito yung sinasaktan ka na pero okay lang sa'yo. Pinagtataksilan ka na pero okay lang sa'yo. Ginagawan ka na ng hindi maganda pero okay lang sa'yo. Sa madaling sabi, hinahayaan mong alisan ng respeto ang sarili mo. Okay? Kung alam mo na sinasaktan ka, matuto kang lumayo, matuto kang umagwat para ang isang lalaki ay makaramdam. Kung palagi ka lang okay, kung palagi ka lang oo, kung palagi mo lang tatanggapin yung mga bagay na ginagawang hindi tama ng isang lalaki sa'yo, sigurado ako yung pagiging martir mo, yan ang magiging dahilan kung bakit kanya iiwan. Pero kung hindi ka magiging martir at pakikita mo sa kanya na hindi okay sa iyo ang lahat, at handa kang lumayo kapag ka sinaktan ka niya ng paulit-ulit, sigurado ako, ang isang lalaki ay mag-iisip, matatauhan, matitigilan, at sigurado ako makikita niya ang kanyang sarili na wala na ang isang ikaw kapag ka naging abusado siya pagdating sa inyong relasyon. Kaya mahalaga na hindi maging martir pagdating sa inyong buhay pag-ibig, parang isang lalaki ay matauhan at mag-isip na kapag ka ginawa niya yung mga bagay na mali, maaari kang mawala sa kanya. Alright? So next, lagi yung bigyang kahalagahan ang oras. Oo mga kamamay, sa isang relasyon, kailangan bigyan nyo ng kahalagahan ang oras. Huwag masyadong makulit sa isang lalaki. Huwag masyadong tawagan ng tawagan. Huwag masyadong mag-chat ng mag-chat. Huwag masyadong mag-text ng mag-text sapagkat nakakaumay nga yan sinasabi ko sa inyo. Kaya dito, kailangan yung pahalagahan ng oras. Paano pahalagahan ng oras? Kailangan maghanap kayo ng bagay na maaaring makatulong sa inyo, maaaring makapagpaangat sa inyo, maaaring makatulong upang kumita kayo ng pera, maghanap kayo ng trabaho. Kailangan mag-focus kayo sa mga bagay-bagay na makakatulong sa inyo. Mag-focus kayo, maghanap kayo ng karir, mapagkakakitaan, at sigurado ako ng isang lalaki, kapag ginawa mo yan, ay magtataka. Kasi hindi ka na masyadong nangungulit, hindi ka na masyadong naghahanap, hindi ka na masyadong nag-a-update sa kanya. Yung pagiging makulit mo noon, napalitan na ng paghahanap mo ng trabaho at kapag nakakita ka ng trabaho, doon na mapofocus ang oras mo at ang isang lalaki naman ay maghahabol sa iyo sapagkat siya ay maninibago na ang dating ikaw ay hindi nakagaya ng dati. Dating naghahabol, dating makulit, dating needy, pero ngayon ginagamit mo na sa tamang paraan ang oras mo at yan ang makakatulong sa iyo upang mag-improve ka sa sarili mo. Alright? So, kaya mahalaga na pahalagahan nyo ang oras at huwag lang puro puso, pag-ibig ang pairalin. Huwag puro pangungulit sa isang lalaki ang inyong palaging ginagawa sapagkat hindi yun makakatulong sa inyong relasyon para habulin ka ng isang lalaki. Alright? So, next, baguhin mo ang pag-uugali mo at yung tinatawag na mindset. Yes, mga kamamay. Kung alam mo na kayo po ay masyadong toxic sa inyong relasyon, masyado kang mahigpit sa isang lalaki, masyado mo siyang sinasakal, kailangan ngayon pa lang baguhin mo na ang pag-uugali mo at yung mindset mo. Kaya ang isang lalaki ay hindi naghahabol sa iyo, hindi niya naiisip na mahalaga ka sa kanya kasi nga toxic ka sa kanya. Sa halip na habulin ka niya, sa halip na mahalin ka niya, mas pinipili pa niyang iwasan ka. Mas pinipili pang tiisin ka niya sapagkat toxic ang ugali mo eh. Wala kang ginawa sa inyong relasyon kundi ang pahirapan siya, ang tiisin siya. Okay, ang gumawa ng hindi magagandang bagay sa inyong relasyon. Sa tingin mo hahabulin ka ng isang lalaki kapag kaganyan? Kaya ngayon pa lang mga kamamay, kung basura ang ugali ninyo, kung hindi maayos ang inyong pag-iisip, ang inyong pag-uugali, pinapakita sa kanya, pues baguhin nyo yan mga kamamay sapagkat isa yung dahilan para habulin ka ng isang lalaki sapagkat magbibigay ka sa kanya ng magandang pinagsamahan na maaari niyang isipin in times, okay, na nagkamali siya sa iyo. Kaya mga kamamay, mahalaga na pakitunguhan mo siya ng maayos, yung wastong pag-uugali, ipakita mo, yung wastong trato sa kanya, ipakita mo, mahalaga yan mga kamamay. Kaya ngayon pa lang, i-improve mo lahat ng bagay sa sarili mo, especially yung ugali mo.
So mga kamamay, ilan lang yan sa mga bagay-bagay na kailangan mong gawin upang maghabol sa iyo ang isang lalaki. So for more video and love advice na kagaya nito na sa tingin mo makakatulong sa iyo, huwag kalimutan na pindutin ang subscribe button, notification bell, and syempre i-like mo na rin po ang video ito para sa mas marami pang love advice na maaari kong i-share sa inyo. So once again, this is Mamay Love Advice. See you for our next vlog. Paalam po sa inyo.